Issues sa Finals Game 2 ng CCS at CMFT. G at Dina walang pansinan. Aisa Maison na batikos sa award. Gemma Galanza na disrespect habang nagsasalita. Tinapos na nga agad ng Creamline ang final series at hindi na ito pinaabot pa sa Game 3 kung saan ay sila ang natirang matibay sa kanilang 5-setter match ng kanilang sister team. Maraming moments naman ang nangyari mula sa dikdigang paluan, habulan sa score, halong emotion sa game, konting swag, sigaw bilang part ng pagpapalabas ng game, winning point, iyakan, saya, at reunion na nangyari lahat sa isang gabing yon. Pero narito naman ang mga masasabing ilang issues na nag-exist after the game. Bea and Denden tinuldo ka na ang mga balitang may tampuhan sila ng former teammates nito sa Chocomusho dahil still ay talagang makikita kung gaano sila kasaya para sa isa't isa ng kanilang former teammates. Syempre, napanatag na rin ang loob ng mga fans. Nang Aisa Maiso, nabatikos dahil siya ang nakakuha ng Best Opposite Hitter. Despite sa kanyang magandang performance buong conference, ay talagang nabatikos pa rin ng ilang netizens na dapat si ganto, na dapat si ganyan. Dahil tila na discredit ang effort ni Nang Aisa. Ang tinutukoy kasi ng marami ay dapat si Tots Carlos ito. Pero ang ipinasa kasi sa lineup ng CCS ay open hitter si Tots, kaya hindi siya qualified. Pero buong conference, halos ang nilaro niya ay opposite. Kaya naman sobrang sayang din ang effort ni Tots. Kung may dapat tanungin ay ang coaching staff dahil baka part yun ng strategy nila. But still, sayang din dahil grabe ang performance ni Tots every game. Pero Nang Aisa Maiso of Petrogas ay very deserving din sa award. Hindi lang siya maingay o should we say nonchalant, pero knowing her UST days talagang reliable na opposite hitter siya. Samantala ay maaaring ilan lamang ang nakakapansin pero may something pala kina Dina at Gia na hindi na raw ito nagpapansinan. Kung hindi niya nabibisita matagal din silang naka-unfollow sa isa't isa sa Instagram. May ilan kasi dating kumalat na tweet na nagkaroon daw ng gap ang kanilang relationship bilang friends or mag-ate or mentor at mentee. Ang itinuturong dahilan ay si Gemma Galanza. We know naman ang close si Gemma at Gia and ex ni Gemma si Dina. Kaya naman baka raw dahil doon ay sumiklap din ang misunderstanding ni Dina at ng kanyang ate Gia. Napansin din na hindi raw nakikinig ang Chocomusho noong nagsasalita si Gemma bilang finals MVP at panay lang daw ang laro sa confetti. Pero sa tingin naman ni Volleyball Nation ay wala naman ito at natural lamang na may ganoon maglalaro, magkukulitan sa confetti and walang disrespect na nangyari for Gemma Galanza. Anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.